So pagpasok po natin, makikita po nila yung komedor namin. So ayun guys, ito yung itsura namin dito ni Sir. Yan. Yan, nasa Tapos, bintana lang kami. ayan yung makikita ninyo dito. Yes. Ang ganda, di ba? Ito po sir, mga basag din na tigula yan. Ay, oo nga. Tapos ito po yung sample ng banyo. Ang naiiba lang po kasi dun sa amin yung tile combination eh. Ayan, oh, di ba? Oh. Ay, ang linis ng tubig. Opo. Ayan, oh. Tapos doon may nag-fishing din. Sa mga campers dyan, oh. Oo nga, no. Pwede kayo pumunta dito. Pwede kayo doon, mag-pitch ng tent dyan sa may babaw. Ang Magdalena ay kilala sa mayamang kasaysayan, luntiang kalikasan at pamanang patuloy na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bayan. At sa kabila ng pagiging tahimik na bayan, maraming kwento naghihintay na matuklasan sa bawat sulok ng Magdalena. Isa sa mga pinakakilalang makasaysayang pook sa Magdalena ay ang St. Mary Magdalene Parish Church. Ang simbahang ito ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya, kundi isa ring mahalagang saksi sa kasaysayan ng bayan. Ngunit hindi lamang sa makasaysayang simbahan makikita ang kagandahan ng Magdalena. Sa paglipas ng panahon, umusbong din ang mga lugar na nagpapakita ng ibang mukha ng bayan. Mga destinasyong pinagsasama ang kalikasan, kultura at pagpapahalaga sa lokal na pamana. At isa sa mga ito ay ang Casa Rio Elisa Nature Farm. Isa itong lugar na idisenyo upang maging isang tahimik na kanlungan kung saan mararanasan ng mga bisita ang kagandahan ng kalikasan habang pinapahalaga ng sining, kultura at mga elementong sumasailalim sa kulturang Pilipino. Isa sa mga natatanging katangian ng lugar ay ang paggamit ng mga materyales na nagmula pa sa mga tradisyonal na bahay na itinayo pa ng mga nakarang henerasyon. Sa halip na tuloy ang mawala sa paglipas ng panahon, ang mga kahoy, tabla at iba pang bahagi ng lumang tahanan ay muling binibigyang buhay at ginagamit sa mga istrukturang makikita sa farm. Kasabay nito, binibigyan din ng pagkakataon ng mga residente ng mga karatig barangay na maging bahagi ng farm sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Sa ganitong paraan, ang pangangalaga sa lugar ay nagiging sama-samang responsibilidad ng mga taong may tunay na malasakit sa komunidad. At sa uli, ipinapakita ng Casa Rio Elisa Nature Farm na ang tunay na kagandahan ng isang lugar ay hindi lamang nasusukat sa tanawing nakikita ng ating mga mata. Bagkus, ito ay makikita sa mga kwentong patuloy na itong pinapangalagaan at sa malasakit na ipinapakita nito sa kalikasan. Isang paalala na ang bawat lugar ay nagiging tunay na mahalaga kapag ito ay may layuning magbigay ng inspirasyon at mag-iwan ng makabuluhang karanasan sa bawat bumibisita. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna at nasa bayan po tayo ngayon ng Magdalena, no? At nasa paborito po tayong spot ng Magdalena, dito ako. Nagpapahinga po tayo ngayon, yan. At ayun ang magandang simbahan ng Magdalena, yan. So guys, meron tayo pupuntahan dito. Isa sa mga pinakamagandang pasyalan po dito sa Magdalena, no? So papasyal ko muna kayo ngayong araw. Ang pupuntahan po natin dito yung Casa Rio Elisa Farm na located po yan dito sa may Magdalena at mga around 5 to 10 minutes lang. Ang motive po ng kanilang farm ay heritage town. So papasyalan po natin at alamin natin kung ano ba yung istorya ng mismong farm na yon. Samahan nyo ako, pasyalan natin siya. Okay, so let's go. So dito sa may likod natin, yan yung kanilang munisipyo. Actually, pumunta ako dito last month, iba pa yung kulay. Ngayon, color gold na siya. Pero dito sa may harapan yan, nakita natin dito. Piyesta pa lang ngayon dito. Kaya may mga banderitas, oh. Ganda. Tingnan yung itsura guys, oh. Dito sa may, sa may mismong plaza ng Magdalena. Ang ganda talaga dito. Ito yung isa sa mga paborito ko dito, no? Kaya lagi ako humihinto dito para merienda. Ayan. Sobrang saya siguro ng mga bata dito sa may Magdalena, no? Kasi meron silang playground, meron silang papaglalaruan. So ito, pinapakaliwa tayo dito sa Alphamart. Guys, sa ibabaw nga pala nitong pinagmamutaran natin ngayon, ang ganda ng scenic view, no? Ayan, makikita nyo sa ibabaw. Yung daanan, napakalinis. Tapos yung pinakatumbok niya, yung mismong Mount Banahaw. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano pa kaganda dito sa may Magdalena, no? Kung kayo po ay papasyal dito. Ito, Barangay Borlongan, no? Sa left side natin, yan. Napuntahan na rin natin yan. Merong kastilyo dyan sa may loob. Yung lumang kastilyo na, na pinaniniwalaan na yung mga barko dumadaong doon. Galing. Tingnan nyo dito guys, yung dinadaanan natin, ang haba na itong palayan na to. Ayan. Tapos sa likod ng palayan na to, yun, yung mismong bundok. Ganda, ang sarap magmotor, ano? Ito, ayan. Arko ng Manghihay ito.
papasukin natin. Kasi baka mamaya magtaka kayo, bakit nasa Mayahay na kayo? Kasi nandun siya sa may loob. Itong pupuntahan natin na Casa Rio. Para maipakita ko lang sa inyo yung papunta at papasok dun sa may looban. Hindi naman siya totally looban, pero para mag-guide ko lang rin kayo. Kali may kakaliwaan lang pala tayo dito. Welcome Barangay Suba. Ayan, sa Barangay Suba. Kaya pag may nakita na kayong ganyan, kakaliwa raw tayo dito. Dito. Meron bandaanan. Ito. So dito guys, dito kayo kakaliwa. Papunta ng Casa Rio. Simula dito, 4 minutes na lang. Marami pa rin palang mga bahay dito. Kahit nasa ano na siya, nasa malayo na siya doon sa may simbahan. Ngayon lang ako nakapasok dito eh. Tapos dito guys, pansin mo na, parang naging ano na siya, gubat na siya bigla oh. Pababa siya. Biglang tumahimik. Kasi doon yung mga bahay eh. Mas pagdating dito, nawalan na mga bahay. Pero tumbok na natin. Ito, 1 minute. Ayun, parang may nakikita na ako doon. Meron tulay. Meron tulay pala dito guys oh. Ay wow, ito na pala. Kita na natin dito. Ang ganda. Ang ganda pala dito oh. Kasi ito yung tulay na madadaanan ninyo. Ganda pala dito. Ayan. Tapos ayun na yung Casa Rio, makikita nyo na wala. Pagbaba nyo dito sa may ano, galing doon sa may taas. Ganda pala no. So tara, diretsuhin natin. Hanapin lang natin yung entrance. Nakalagay dito, sakop siya ng Mayahay. Ito na, parang ito na ata. Laki pala na ito, ano? So ito na yung entrance niya guys. Ito na mismo yung entrance. Okay guys, bali dumating na tayo dito no, sa Casa Elise Nature Farm. Ayan, so, makikita natin dito sa likod. So dito makikita na natin dito yung kanilang parking space ay napakalawak no. At dyan sa may drone shot mapapansin na natin ang napakagandang mga heritage houses na nakalagay dito no. So meron tayong kasama dito yung may-ari mismo ng Nature Farm ng Casa Rio. Ito si Sir Don. Ayan. Hello po. Ayun. Sir Don, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito sa Casa Rio, no? Apo. Sir, short history lang po about po dito sa Casa Rio. Kailan po ba ito na-establish? Okay. So, ito pong Casa Rio Elisa, it all started as a passion project po ng partner ko. Opo. So, bale, almost 2 years ago, we've decided to acquire a property which is near the river para po may pwede kaming puntahan nung mga pets namin pag summertime. Opo. So, yun po. After the clearing operations
have been completed, nakita po namin yung potential ng lugar. Na it would be a shame kung hindi namin isi-share din sa ibang tao. Kasi dito po talaga makikita nyo na in one perspective, in one frame, makikita nyo po yung bundok ng Banahaw, yung Balanak River, at Opo. saka may mini falls din po. So, ganun ka-unique yung lugar. Kaya sabi namin, sige, meron naman kaming konting savings, so let's invest it in developing the site. Yun. Wow, yun pala yung pinaka-istorya, sir, no? Yes. Oo. Okay na po, iikot natin Yes, yung mga opo. subscriber, no? Yung mga Opo. manonood, no? Sige po. So yun guys, ito yung lawak ng area, yan. Doon tayo nag-park sa may gilid. At mapapansin na natin dito yung mga heritage, sir, no? Sir Don. Opo. Yun po yung team nung, nung Yes. bahay. Opo. Saan niyo po nakuha yan, sir? Yung mga, yung ganyang tema? Okay. Actually, sir, when we were conceptualizing the overall theme of the farm, Opo. parang naisip namin na gawin siyang heritage-inspired. Kasi as you can see, yun nga po, yung mga surroundings natin, marami pong mga puno, tapos may ilog, tapos Opo. may bundok. So, kung halimbawa, modern yung pinili namin, parang it would stick out like a sore thumb kumpara sa ganito na heritage-inspired, parang mas binabagayan niya yung lugar, 'di ba? So parang imbis po na parang yung surroundings namin yung mag-adjust, kami yung mag-a-adjust. Oo. So since nasa probinsya naman kami, tapos napakaganda ng mga tanawin na lahat natural, so Opo. pinili po namin yung ganong klase ng design, 'di ba? Which is hindi naman po kami nagsisisi kasi almost all of the resorts na makikita nyo, 'di ba, kung saan mang lugar, puro lahat halos modern, 'di ba? mga modern So na, at sir, least no? ito, kahit papaano, meron kaming i-offer sa mga guests namin, at sa mga visitors namin, na something different. Or Yes. kung hindi man siya ibang-iba, but something that's unique din, 'di ba? Kasi kokonti lang po talaga yung mga ganitong klaseng mga parang mga farm stays na ganito yung tema. Oo. Ngayon nga, sir, parang ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong tema sa Opo. sa mga farm na ganito eh. So sir, talaga ano po yung pwede nyo maipakita Sige sa po. amin? Okay. So pagpasok po natin, makikita po nila yung komedor namin. So Ayun. yung komedor po namin, it's a dining room for all the guests. Dito po kami nagsaserve ng breakfast. Tapos meron din po kaming in-house restaurant. Pero yun nga, for now po, we only cater to checked-in guests. Kasi natatakot po kami sa bus ng bisita, baka hindi namin kayanin. So, yun po munang mga checked-in guests yung ino-offeran po namin ng menu namin. So guys, ito yung tsura. Packet namin. Yan. Dito sir, makikita mo dito yung tiles, Yes. So, ito pong mga tiles na to na ginamit namin, it's from machuca.com. So, parang they're a long line of cement tile manufacturer po Opo. na authentic po na yan, mga machuca tiles yung Nakalagay dito. Opo. Oo, ang galing. Yun po. Tapos parang ang ganda niya, parang naaakma siya talaga. Opo. Yan. Tsaka para kang talaga sa unang panahon. Parang ganun Yes. yung tema talaga. Opo. Tapos yun sir, welcome po kayo dito sa dining area po namin. Ay, ito pong dining area. Yes. Okay, ang opo. ganda. So, ang pinili po namin dito mga light fixtures, mga copies. Opo. So, not only it serves as a light fixture, pero para din siyang wind chime. So, nakakatuwa siyang pakinggan pagkatanghali, pagka, alam mo yon habang kumakain ka, maririnig mo yung sound ng mga wind chimes. Oo. Bubuksan ko po yung ilaw para po ma-appreciate nila yung itsura. So yun guys, para at least ma-visualize ninyo, ito yung itsura namin. Yan. O, diba? Yan binuksan ni sir, Lalo siguro Oo. sir sa gabi, ang ganda nito. Sa gabi maganda. Oo. Opo, Ayan, tama po Ayan. yan. So yan, ito yung kabuuan dito. Ano pong tawag dito sa komedor? Komedor, Ito ang opo. komedor. Parang dining hall or dining area po namin. Opo. At saka, sir, nabanggit nyo din po na siguro paggabi maganda. So, di ba po parang minsan may mga mapupuntahan po tayong lugar na paggabi maganda. Opo. Tapos, pag
umaga, parang hindi siya masyadong maganda. Pero ito po, ako po, talaga parang i-guarantee po namin na yan na pagka po pumunta kayo dito ng umaga, kung nagandahan po kayo ng umaga, mas maganda po siya sa gabi. Kasi yung mga ilaw natin sa labas, yung mga parang street lights, ganyan po. Pinagplanuhan. Yes. Tapos po, sir, a lot of our guests have been asking kung ano ba to, so ito ba parang mga lumang bahay ba to na parang dinismantle and then was rebuilt on site? Actually, hindi po. Pero yung pong mga materials na ginamit namin dito, all came from old houses na dinemolish na or kasi dilapidated na ganyan. So, to give you an example, ito pong nakikita nyo dito na mga columns po. Ito po ay galing sa UP Men's Dormitory. So, parang kinuha po yung mga salvageable parts, 'di ba? Yung mga ganito, mga trusses, mga beams, ganyan. So hindi lang po eco-friendly yung naging ending po nung paggamit nitong mga kasi kung hindi po siya magiging panggatong na lang ganyan. So 'di ba? So naging eco-friendly pa yung pagkakagawa ng resort, nung farm. Kasi imbis na itatapon na yung mga kahoy, imbis na ipanggagatong na lang siya. So nagawa pa siya ng something that's beautiful and charming, such as ito dito sa komedor namin. Ang galing Yung pala yung niyan, yung mga ginamit na materials dito. Yes. So parang from dilapidated houses na po siya, dilapidated structures. So ang ginagawa nila, ginigiba nila, dinidismantle nila, tapos yung mga salvageable parts, yung mga pwede pang gamitin, kinukuha nila. What they do is they strip it, they clean it, tas ginagamot din nila for anay. Yan. Tapos ginagamit pa ulit. Nagagamit pa ulit siya na makabuluhan, 'di ba? Sir, kagaya na ko pa, kaya napapumupukaw sa mga mata ko. Yung bintanang to, sir. Kasi kung makikita natin dito, kung sisilip tayo dito, guys. Eto papakita ko muna sa kanila, sir Kagaya na pa sa akin na mainit to Ang ganda. So, nakikita din ang ganda. Yes. So ayun guys, ito yung itsura namin dito ni sir. Yan, nasa bintana lang kami. Ayan yung makikita ninyo dito. Yes. Ang ganda, di ba? So, kung makikita po kaya nga po sabi namin, perfect po tong komedor na dito namin nilagay kasi habang kumakain yung mga guests, makikita nila yung Balanak River, yung Mount Banahaw, at saka Mount Banahaw, nagpapakita na sir. at saka po yung parang mini waterfall dyan. Ayun, may mini waterfalls nga doon. So parang makikita nyo po, in just one perspective, in one frame, makikita mo yung mga magagandang tanawin na yan. So yan guys. Tapos makikita nyo rin po, may mga lokal na naglalangoy doon. Ay, doon po, Opo, minsan naglalambat sila, nanunulo, ganyan. Tapos may makuhuli po silang karpa, igat, mga ulang, yung freshwater shrimp na mga malalaki ang ulo. Tapos meron din po dyan na pinagkukuhanan ng pako. So, ang dami pong natural resources na makukuha po dyan, na sabi nga po nila, kung masipag ka, hindi ka talaga magugutom kasi yung nature can provide. So ikaw na lang yung magko-cultivate, ikaw na lang yung maghahanap. And that has always been the ethos of Casa Rio Elisa, na meron din po kaming parang vegetable farm na maliit dyan. So, imbis na bumibili pa kami, di ba? Kami na lang yung nagpo-produce ng sarili namin ng mga gulay. Kahit gulay man lang na ginagamit sa sa restaurant namin. So, yun na rin pala ginagamit yung sir, Yes, para fresh. So, yun guys, doon, may swimming pool na rin pala sa baba, sir? Opo. So, yun. Ang ganda, Ayan, guys, sa baba, makikita natin. Iikot tayo dyan mamaya. So, dito pa lang tayo sa first part. Ang ganda na. Correct, Parang nasabi nyo sa akin na, sir, fully booked ko nung last week. Opo, fully booked po siya nung last week. May mga sisters po tayo na nanggaling sa San Pablo po, yung Twin Hearts of Jesus and Mary. So, nagstay po sila dito for their retreat. And yun din po yung parang
gusto din po namin na ma-experience kasi nung mga guests namin yung tranquility, yung Opo. peace. Alam mo yon na parang nature lang talaga ang kasama mo. Kasi lagi nga pong minsan tinatanong kami, so ano yung mga activities na pwede namin gawin dito sa farm? Well, aside from of course swimming in the river or in the pool po, at saka yung siguro parang mag-walk dyan sa gardens namin. Yun po talaga yung gusto lang talaga namin na maging tema eh. Kasi if the guest is looking for, say for example po, for ATV, or kung gusto nilang mag-giant swing, or mag-rappel, or mag-zipline, ganyan, parang hindi po yun yung parang tema na gusto naming i-ano po sa mga guests namin. Ang gusto lang po talaga namin is ma-feel ng mga guests namin yung parang pagka-heritage nung lugar. Yung relax. Oo, relax lang, chill lang, ganyan. So kung gusto po nila, meron po kaming kusina di comunales na pwede silang magluto-luto doon, na gamit yung mga panggatong lang, ganyan, mga palayok. We can actually lend them kitchen utensils. So, yun yung gusto namin lang maano. Kasi nga, parang sabi ko, iba yung market nung kung gusto mo ng mga exhilarating activities, kung gusto mo nung mga, yun nga, rappel, wall climbing, or zip lines, or ATVs, ganyan. So, hindi po yun ang parang gusto naming maging experience sa mga guests. Ayan, so sige, tara po dun sa mga pakita ko po yung sample accommodations namin dito. So, this structure po we call Bahay na Bato. So, ang gumawa po kasi namin, ang contractor po namin dito is Antigong Kahoy by Porca. So, he has been in the business for decades now, and ang specialization po talaga niya is yung gumawa ng mga ganitong klaseng mga structures. So as you can see po, ito po dito sa Bahay na Bato, it has a wrap-around balcony kasi nga po we want to maximize yung view na makikita ng mga guests namin. That's why we've decided na gawin siya na wrap-around balcony. Kasi nga napakaganda po ng view. So sayang naman po kung hindi po ma-enjoy ng mga guests po yan. Ito pala Opo. sir, galing kang komedor, parang bridge pala to, no? Yes, so, Tatawid ka dun. correct. So, para ang ginawa nga po namin, nilagyan na lang po namin ng connecting bridge para yung mga kakain, Opo. parang pwedeng dito na lang po Dito na lang, hindi na bababa. Opo, Ang hindi na galing. bababa, di ba? Oo. Parang So yun, guys. lalakad na lang siya, Para ganyan. ma-visualize nyo, yan. Yes. Itsura namin dito. Sir Don. Opo. So ito, pasok tayo dun sa... Ayan. So, bali to po, may 3 bedrooms po dito na dito po sa Bahay na Bato, and meron po siyang mga adjoining doors. And ginawa po namin yon kasi meron pong ibang mga guests na big groups, ganyan, or malaking family. So, pwedeng nila pong rentahan yung 3 rooms, and then yung po mga adjoining doors, bubuksan na lang nila para tuloy-tuloy pa rin yung bonding. Ganyan. Wow. Pero kung hindi naman po nila kilala ang isa't isa, then ilalak na lang po nila yung mga pinto. Ang galing ah. Opo. Talagang pinag-isipan sir. Opo, pinag-isipan po namin. Ayan po, pasok po kayo, sir. Yan. Ano na. Sir, okay lang? Nakaano Yes. ko? Opo, okay lang po. Ay, wow, ang ganda. Yes. Ang ganda, oh. Yan. Dito, sir, ano po ito? Hindi na po yung naka-aircon, ano? Naka-aircon po siya. May aircon po Ay, kami. oo, ito, Opo. may aircon din. So, lahat naman po ng mga rooms namin dito, air-conditioned po. Tapos, Okay. meron pong kanya-kanyang ensuite na bathroom Opo. with hot and cold shower po. Yun po. So guys, dito tingnan natin. Tapos, ito po yung bathroom natin. Ito po. Yan. Ay, grabe ang ano Ang Yan. ganda ng CR. So, meron po kaming hot and cold shower sa mga bathroom po. So, yan po yung... Wala akong masabi, sir. Ha? Ang ganda. Opo. So, ayan, parang talaga pong ano naman nung dinidesign pa po namin, nung nakikipag-usap po kami, may mga back and forth conversations po kami with the architect, with our contractor, and halos po lahat talaga nasunod naman po. Really Nagawa nice. nila ng paraan. And as you can see, sir, parang we make it a point na yung window namin dyan sa unahan is floor to ceiling para po mas kitang-kita ng mga guests pagigising sila, yung bundok Banahaw, yung river, and yung falls po.
Doon na agad yung peace. Yes. Ayan, guys, oh. Opo. Habang natutulog ka dito, ayan, oh. Correct. Dito ka. Oo. Papo ko, diba? sir. Ayan. Yes. Tapos, makikita mo doon yung banahaw habang pag, ano mo, dilat mo. Ayan. Ay, nagpakita na nga siya, Oo, sir. nagpakita. Kasi kanina medyo cloudy siya eh. Ngayon, yan, kita na. Kitang-kita Buo na dito. Kitang-kita na. Nagpakita sa atin, sir, no? Correct. Nagbigyan Opo. tayo. Tapos po, yung mga muebles naman po namin, may mga kinukuhanan po kami. So, yung iba nakuha po namin sa Bulacan, yung iba po nakuha din namin sa Paite, yung iba sa Pampanga po. Yan, tas yung iba po sa Manila. So, may nagsusupply po sa amin, Juan Mangangalakal. Yan, they have a Facebook page. So, if you guys are interested in buying any of their furnitures na high quality, magaganda naman, ayun po. Tapos yan po, makikita nyo, expose yung trusses kasi ganun po sa mga lumang bahay. Yes po. Kita po yung, nung una po, inisip namin, sabi namin, baka hindi kaya siya parang magmukhang magulo pagka yung, o parang hindi magandang tingnan. Pero buti na lang po hindi po kami nagkamali sa desisyon namin na ginawa namin na expose yung trusses kasi Opo. that in itself po is parang a design feature niya eh. Ang ganda niyang tingnan eh. Pagka natutulog ka, titingnan mo siya, ganyan. Yes. Ganda Maganda nga, sir, po siyang tingnan. Opo. So, yan guys, ang itsura sa itaas. Yes. Ganda talaga. Correct. Talagang pinag-isipan talaga, sir, no? Yes po. Tapos ito po yung sinasabi ko na meron pong adjoining door dito. So ito po yung second room naman po. Okay, ito yung second Ganun room. din po. Opo. Wow, ang ganda. So makikita nyo po, halos lahat ng tema, pare-pareho naman po yung ano namin, yung mga tema po. Diba? Ayan. Saan ko? Tapos ito naman, sentro, yung view niya. Yan. Talaga marirelax ka dito, sir? Yes. Tapos yung bathroom naman po nito, ganito naman po ang itsura. So yung layout naman po, pare-pareho lang. Kahit po sa kubo namin, pare-pareho lang pong may hot and cold shower. Tapos meron pong, yun nga, ensuite na bathroom lahat. Talagang bagong-bago pa talaga, sir, ano? Kasi Opo. nga, Tapos ito, sir, tinan nyo ha. Imbis na bumili kami imbis na bumili kami ng lababo, Opo. ito galing to sa river. So yung isang tauhan dun ng contractor namin, magaling siya mag-ukit. So 'di ba, parang magkano ang lavatory? Nasa 6,000, 8,000 po isang Ang lababo. galing, ano? Ito po, magkano lang to? Parang siguro nasa 2,000 lang siya, pero it's a conversation piece, napakagandang tingnan, 'di ba? Ang galing. Na something na unique, something na ano. Tsaka yun nga pala po, so pag yung pong mga guests namin, don't have to worry kung wala po silang dalang tuwalya or ano, kasi kami na po ang nagpo-provide ng toiletries nila, linens and towels po. So wala na po silang iintindihin na. Kompletong-kompleto na talaga. Opo. sir. Oo. Tapos ito naman po yung isa pang room. So, sabi ko nga po, adjoining kung hindi naman po magkakakilala. Tapos, each room po has a personal ref. So, kung may dala po silang mga drinks nila or beverage nila, yan. Pwede naman pong magdala. Tapos, gagamitin na lang nila yung ref. Ayun, no, yung rep, guys. Oh. Hindi ko nakapansin. Ito pala sa gilid. Opo. So, Ayan. lahat po meron pong ganyan. Minibar, meron din po. Ang galing, no? Wala ka na talagang hanapin dito, sir, ano? Opo. Tapos ang pinaka-pinagbabawal lang po talaga namin is yung smoking kasi kita nyo naman po puro kahoy. So, Ay, hirap yun. syempre bawal, di ba? Baka naman, Oo. So yan guys, bawal mag-smoke dito, bawal Oo, mag-smoke, ganyan. No smoking. Ayan po. 10,000 ang ano. Punta nila, sir. Up to 10,000, Oo. opo. So, pare-pareho lang naman po ng tema, pare-pareho ng ano. Tapos maganda rin naman po dito, makikita nila yung bridge. Ito po yung dinaanan nyo kanina. Ay, opo. Yes. Yan doon guys. So, hindi na natin ganina. Oo. Kung pagkababa natin, ay Correct. nakita natin parang malaking Opo. kanta dyan na biglang... At doon po nagseset yung sun, yung araw. Doon po sa ano na yon, doon po sa area na yon ng ano. Mabubuksan ba natin, sir? Oo, mabubuksan makita naman natin? po. Ayan po. So yun guys, ayun yung bridge. Okay, na doon tayo galing, di ba? Yes. Ayan. Oo. Oh, di ba? Ayun, no? Ayun, no?
Ayan. Oh. Yan ang itsura Tapos, yan. Napakaganda po ng view dito. Kung makikita nyo po. Mahangin. Hangin. Ayun talaga yung hangin talaga Opo, nag-ano sa akin, sir. opo. Actually po, sir, tanda ko. Kasi halos andito na ako nung summer of 2024. Opo. And ano po, sir, talagang pagka po December, yung mga bare months, palamig na po siya ng palamig. Hindi na nga po ako nag-e-aircon eh. So, malamig siya. Talaga. Hindi mo na kailangan mag-aircon. And good thing po, yung mga kubo namin, meron po mga screen siya. So, they can just leave it open. Hindi na sila mag-aircon. Kung gusto nila talagang ma-feel yung, alam mo yon yung pagkasariwa ng hangin Yung and hangin, all no? that. Pero sariwa talaga, sir, yung hangin. Opo, kasi wala naman pong mga nakatira dito halos sa mga paligid namin. Mga lokal lang po, ganyan. So yun Diba? guys, makikita natin dito. Ito na yung pababa Opo. doon. Ginawa nila, sir. Oh. Ang ganda ng pagkakakonstruct nitong itong nature farm. So yun guys. Ayan. Tapos po, sige, puntahan po natin yung namin, despacho. So yung po yung despacho namin, parang ginawa po namin siyang dual purpose. Parang meron din pong oratorio and at the same time, parang reception. So ito po siya. So yung mga guest po na pupunta sa amin, so bago po sila i-usher sa mga kwarto nila, so they just have to fill out yung guest card at saka po yung waiver namin. Sir, nakikita ko may mga aso, no? Pet friendly rin pala dito. Opo, kasi mga rescue dogs po yan. Wow. Marami po kaming rescue dogs. Halos po yan Ayan. mga napulot namin. Tapos siguro nakikilala po kami na kumukup-kup ng mga hayop. Opo. Minsan po, yun nga na po, nakakalungkot din. Minsan po, iiwanan na lang dito sa tapat ng gate namin, mga pusa, dito pakakawalan. Kasi, yun nga po, hindi din po namin matiis eh. Talagang kahit nga po yung sa Tagaytay na namin, doon sa bahay namin, marami po kami naiwan doon ng mga aso. Hindi pa po namin sila madala dito. Ayun So guys, yes po, pet friendly kami. Siguro ang na lang po, we just gonna have to come up with yung mga protocols po for guests who wanted to bring their pets with them in the farm para at least safe din po yung ibang guest. Pero that's what we strive for po, to become a pet friendly establishment. Ayun. Wala pa naman nag-iiwan ng baby dyan sa labas, sir. Wala pa naman po nag-iiwan ng baby. Wala pa naman po. Wala pa naman Baka po. pag may nakapanood nito, sir. Ayun nga po eh, baka may mag-iwan po ng eh. So yan, ito po yung parang oratorio po namin. Ito po, oratorio. Opo. Ang galing. Ito po, bigay po sa amin ng contractor namin. Ay, ito po. Ito po, bigay lang niya. So, ayan. Kaya po inisip namin, swerte po, kasi at least binigyan po kami ng malaking crucifix. So, yan po, mahangin din po dito. Tsaka kung gusto nila Presko. Ayan, kung gusto po naman nilang dito magtitigil, pwede naman po. Nakaka-relax talaga, sir. Tsaka Opo. yung niya, no, yung structure ng Opo, ito, yung sir, parang adobe bricks. finish. Parang po na- bricks talaga yung parang adobe. Opo, ganun. correct. Opo. Tapos sir, tingnan nyo naman yung view dito sa terrace. Oo. Ayan. Ayan. Ang ganda talaga. Usually nga sir, di ba parang makikita mo lang yung ganyan pag nag-drone shot ka eh. Opo. Tama? Kasi Yes, di ba mataas na naaabot ng drone eh. Opo. Pero dito, ikaw mismo makikita mo po talaga yung, ayan, yung banahaw. Makikita mo talaga dito, sir. Ayan ang itsura ni sir, oh. Ayan. No, ayan, oh. Ayan ang diba? itsura niya. Tapos ito na yung Gubat na to. Parang nasa Encantadia, sir, sa totoo lang eh. Parang ganun ang itsura niya eh. Yan yung mga gubat nga eh, hindi mo gano'n makikita to sa mga Oo nga po. farm. Totoo Resort po and yan. farm. So yun guys, ito yung sinasabi niya, sir, oratorio nila. Ayan, oratorio siya despacho pagka sa ang mga bagong guest. Tapos ito, pinakabitan nga namin ng malaking pinto eh. Kasi sabi namin, ay, ano natin ng malaking pinto, kaya napakalaki nitong pinto na to na pinakabit namin. Oo nga, sir, no? Eh, nakahanap kami. So, at least, di ba? Oo, ang laking pinto, no? Ganyan kasi ang mga pinto talaga sa mga ancestral house, eh. Ganyan kalalaki. Oo, yung mga malalaki, no? Ang galing, guys, oh. Pag kayo dito, makapunta kayo dito, guys, hindi kayo isisi. Oo, di ba? Ako na mismo nagsabi sa inyo. Oh. So, guys, Oo. inquire na. Oo. Message na kami sa,
by the way, before I forget, so you guys can follow our Facebook page, Casa Rio Elisa Nature Farm po. Opo. Yan po. Meta verified po siya, yung merong blue na check. Kasi sir, marami po palang mga may mga tumatawag po sa amin na parang ang dami nilang tanong, and sabi nila ginagawa daw nila yon kasi na-scam na daw sila before. So may mga scammers ata na gumagawa ng Facebook page, ginagaya. Opo. Tapos doon nagbabayad yung mga guest, tapos malalaman nila ng mga guest pag nagpunta na mismo doon sa resort, ay hindi po kami yung kausap nyo, iba po yung Ibang kausap page nyo. pala, no? So so yung pong Facebook page namin po ay Meta verified, yung pong may check na ganung. So yan, ilalabas na lang natin sa screen, Yes, sir. opo. At Ayun, pagka guys. tinawagan nyo po yung number namin, ako po yung sumasagot. Ayun, si Sir Don Mabobosesan nyo po ako. Para ma-verify nyo. Oo, mabe-verify nyo po. Okay, siya yun. Siya yung nagsasalita. So, dalawa yung verification. Correct. Yung blue badge. Isa at saka yung boses Oo. ko. Ayan, may nagsiswimming po doon, no? Parang Ayun. kanina po, nagngunguha ng mga kung ano-anong. Ang kagandahan dito, sir, nagpakita na sa atin si Banahaw. Yes, Ayan, oo. Banahaw. And sir, actually, minsan, swerte nga kayo kasi pagka talagang sobrang tag-ulan, minsan hindi siya nagpapakita for 1 week. Oo. Na puro clouds lang talaga siya, tapos hazy, cloudy, ganyan. Parang puti lang yung background. Green naman pa rin, pero puti yung background. Pero ngayon po, ayan, nakita niyo. Eh, kitang-kita, guys. Kitang-kita. Sa ibabaw niya parang Mount Mayon, no? Parang Oo, ganun vibes, opo. Tsaka, ayun nga po yung parang minsan kami, naiinis kami. Kasi pag pinicturan mo siya, parang maliit lang siya. Opo. Parang lumiliit siya sa video or sa picture. Pero pagka nadito ka na at tiningnan mo siya in person, parang ang laki-laki Ang niya na laki. parang dinikit lang siya dun sa background. Parang frame nga na malaki. ayun nga oh. po eh. Guys, maniwala kayo. Totoo nga. Ayan, Iba oo, yung, diba? iba yung dyan sa may video. Oo, iba yung sa dito video, may, no? sa may mismong Oo. actual na. Ayan, ng itsura. Ito Correct. naman, sir, pababa naman. Ito naman, ginawa naman po namin tong ramp na to, parang access din sa Riverside. Tapos sir, makikita nyo po, ito po, kasi gusto po talaga namin mag-reuse eh. Apo. Ito po, yung pong mga nabasag na tigula. Ito yung mga nabasag na tisa, yung bubong. So, imbis na itapon, kasi wala ka naman ng paggagamitan nun eh. Opo. So, ginawa po namin siyang parang design ng pathway namin. Wow, ang galing, no? So ito po yung mga nabasag na tisa tiles. Ayan, O ayan, guys, tisa, tigula, yung mga yan, parang ganito po siya. Ayan. Ayun. Oh, tapos ganun. gagamitin pa yan ko, ilalagay dito, paningit, ganyan. Tapos yun po. So talagang na-maximize Na-maximize po talaga yung materials na kahit na hindi mo na mapapakinabangan, meron pa ring silbi yun eh. Pwede mo pa ring gamitin eh. O hindi naman nagmukhang pangit or pinilit, maganda siya actually. Oo. Hindi pa lang namin siguro nalilinis. Pag nalinis pa yan, mas lalo pa siyang magiging mapula, Oo. magiging ganito yung itsura niya. Ganda, Ayan. sir. Oo. O tara, tingnan natin yung kubo, sir. Tara, sir. Yan, sige po. Iyan natin sila, sir. Iikot pa natin sila dito. Oo. Dito, naririnig na natin yung yung Yes. agos. Actually, sir, minsan nga nagigising ako sa madaling araw, naalimpungatan ako. Akala ko ang lakas-lakas ng ulan. Pero yung pala, ano po lang, parang yung river lang Yung river. po. Opo. Ha? Hindi, sige, yung next na lang ang papakita namin. Yeah, para lang. Tsaka yun, parehas lang. Opo, parehas lang po. Actually, yung pong layout niya, pare-pareho. Ang nagkaiba lamang po, yung muebles at saka po yung tiles nung banyo. Pero all the same, lahat po, may ensuite na bathroom, na may hot and cold shower, may AC, may mini fridge, may mini bar. Tapos yun po, pare-pareho po. So, ito, Tapos guys, pati yung mga muebles lang po yung naiiba, ganyan. Ito po sir, mga basag din na tigula yan. Ay, oo nga, sir. So imbis na parang masasayang siya, 'di ba? Ginamit, naging naging Ito, sir, makabuluhan anong pangalan pa po siya. nito? Para etong papasukin na. Ano po pangalan nito? Ito po ay bahay kubo. Bahay Kubo. Opo, bahay kubo po. So ayan, tinan mo naman sir, pagka nadito ka sa makikita Kasi nila, yan ang magiging view Ayan nila. ang view, guys. Oh. Oo. Wow. Oh.
'Diba? So makikita mo yung river, makikita mo yung Banahaw, makikita mo yung falls. So ayan po, ito po yung itsura nung 6,000 aming pesos. kubo. Yan Ito yung po. bahay kubo. Yes. Ang ganda. So makikita nyo po, ito po, ginawa po namin to. Ito po yung almaryo, 'di ba? Apo, Almario. So lalagyan ng mga unan, Oo. mga ganyan. Kaso dito po dahil limited yung space, so ang ginawa namin ito na lang yung kinuha namin para lalagyan ng mga gamit ng mga guests, 'di ba? Ayun po. Ang ganda, no? Yan. Tapos syempre yung mga muebles naman po, ganun din po yung po mga nakukuha namin sa Bulacan, and these are all refurbished po. Oh. Ang Yan ganda, po. guys. Tapos pagka po talagang summertime, pagka po yung mga bare months na po, malamig na po dito. Tapos ito po yung sample ng banyo. Ang naiiba lang po kasi dun sa amin yung tile combination pero everything else is the same. Yung shower enclosure, yung lavatory, yun, naiiba din po yung lavatory, nagiging iba-ibang ukit. So yun guys, ito yung kanilang Ang ganda ng tiles. Ang ganda ng pagka-combination ng tiles. Tapos napansin ko sir, yung mga stained glass, no? Opo, Yung, mga stained glass o mga sampagita glass, Oo. di ba ang tawag po dito. Ayan. Parang So, yun, guys, in-incorporate na rin namin. Oo. Stained glass. Tapos yan, tinan nyo po ang view pag binuksan po yung di ba? Ganda. Ayan guys, Kaya po pagka po yung malamig na yung panahon, yan, binubuksan ko na lang po. Talagang marirelax ka dito. Marerelax po talaga at yung parang sinaunang simple lang na pamumuhay. May TV naman po kami, so hindi naman po yung parang Ayun, hindi lahat pala. naman po may TV, ganyan. Ay, tas papakita ko po sa inyo yung kusina kusina de comunales namin. So Ayun, yung sige. meron po kasing mga guest kami na ang gusto po nila magluto-luto. Ay, okay. Na yun ang gusto nilang activity, kasi 'di ba parang yung pagluluto kasi bonding time din yun with family 'di ba? So ang ginawa po namin, nag-open po kami ng area dito, na isang area which will use as parang yun nga po, common kitchen. So yung mga guests po namin, kung gusto pong may dala silang yempo na iihawin nila or gusto po nilang magsigang or something. Yan. So ito po yung common kitchen namin. Actually sir, kahit nga dito matutuwa ka na magluto dito kasi ang ganda rin ng view, makikita mo yung ilog. Ay, ayan, yung mga Sir, pwede ba muna tayo doon? Opo, Pakita sige muna po. natin. Opo. So guys, yun, may naliligo doon. Papakita mo na bago tayo pumunta doon sa Oo nga. Ay, kusina de comunales po. Yun. Ito guys, yung pababa, Talagang gumawa pala sila, sir. Pababa. Oo. Yun yung ilog, Yan ang itsura namin. Galing kami doon sa may itaas. Opo. Ito yung pababa, guys. Isa to sa mga highlights siguro, sir, na may papakita natin sa kanila itong ilog. Opo. Ayan. Sa mga nature lover dyan, ayan. Ayan, di ba? Ay, ang linis ng tubig. Opo. Ayan, Ayun, may naliligo. Babayin ko, sir, Apo, sige para po. makita nila. Ayan, mga ano kayong hinuhuli nila dyan? Ayun. Guys, ito. Ayan. Bababa tayo. Mainit lang yung bato, Opo. Ayan ang itsura namin ni sir, Tapos pagdating dito, pwede na kayo maligo. Ayan. Wow. Ayun sila, may mga nanguhuli dito, guys. Ayan, Kasi yun si sir. Diba? Pwede na kayo dito. Tsaka mababaw lang pala siya dito, sir. Mababaw lang po siya. lang. Opo. So yun, guys, ayan. Pwede kayo dito pala. Pag nandun doon kayo sa may taas, gusto nyo ng ilog, yan. Ang ganda dito, Mababaw lang siya, hanggang bewang lang pala dito, sir. Opo, mababaw lang po yan. Tapos tampi-tampisaw, ganyan. Tapos malinis siya, ayan, nakikita mo nga yung bato sa ilalim, sir, Opo. Ano pong ginagawa daw nila? Ang huli sila isda, Tapos doon may nag-fishing din. Sa mga campers dyan, Oo nga, no. pwede kayo pumunta dito, pwede kayo mag-pitch ng tent dyan sa may babaw, kung gusto ninyo. Parang ano na rin to, sir, no? Pangkalahatan na rin talaga siya. Opo. Para sa mga campers, pwede rin dito. Yes. Kuya, ano po yung hinuhuli? Bangus? Palos. 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 Iga. Ano yun? Il. Ano? Il. Ay.
O tama, il. Palos, il. pala. Ayan, meron silang parang barel. Tara, sir. Oh, ayun, pwede nga. Oh, see, guys, sabi ko sa inyo may palos dito At masarap yung palos, guys. Oh, pupunta ka ng Japan, bibili ka ng unagi, napakamahal. Oh, dito sa farm, sisisid ka lang. Sisisid lang, May sir. makukuha ka. Pero syempre kung hindi ka naman marunong kasi kung hindi ka naman marunong manghuli Oo. O tapos pagka halimbawa tapos na kayong mamingwit at ay guys, Ay, ito ito. nga pala ginawa namin bonfire pit Wow! for our guests who wanted to spend the night just chilling dito sa riverbank. 'Di ba? Yan, galing, pwede oh. silang mag-request sa amin na mag-bonfire, ganyan. O, 'di ba? Kompleto na talaga, sir. Wala na Kompleto na. At saka, sir, pwede ka ditong, 'di ba, ang ganda ng tunog ng ilog pagka mo natutulog ka, ganyan. Sir, papa ko, sir. Opo. Oo. So, yan guys. So, ayan yung itsura doon sa may likod. Oh. Yan. Ayan. Tapos, ito yung bonfire. Ayan. Habang nagbo-bonfire kayo dito, pagkagat. Yes, kahit kami, sir. Maririnig Nagbo-bonfire nila. din kami. Maririnig nila yung ano ng... Oo, yung lagaslas ng ilog. Yan. So, kahit ilan pala sila dito, kahit 50 Oo. 50 person, kasya. Oo. Tsaka na ano kasi, no? Lalaki ng mga bato. Yes, those are all, mga river stones po yan. O, imbis na magsamento pa kami dyan, binilog na lang namin. Mas maganda pa siyang tingnan. Mas unique siyang tingnan. Pinagbigyan talaga tayo ng panahon, sir. Ano? Yes, pinagbigyan tayo. Naku, sir, sunog ka na niya. Oo nga. Tunog na. Tapos ito naman, sir, yung parang namin, common kitchen namin. So, dito po pwedeng magluto yung mga guests for a fee. Dito po sila pwedeng magluto. Yan. Ito yung sinasabi niyo, sir, na ano. Apo. Anong Kung gusto tawag dito, nila, Kusina de Comunales Yun, po. Kusina de Comunales. Tapos po, pwede po sila ditong mag-ihaw. May mga palyok-palyok po kami, kaso hindi pa namin na ilalagay Ayan po. Gusto Pwede nila sila mag-ihaw-ihaw dito. Tapos, ganyan ang view. Tingnan mo Ito, naman, view. makikita mo. Habang Oo. doon sila, oh. Oh. Ganda. The best dito. So, kung halimbawa, yung mga guest, gustong manghuli ng igat o kaya palos, may nahuli sila. Dito na nila dadalhin. Dito na, diretso na. Dito na. Diretso Ayan, na. Iihawin mo Iihawin na. na, oo. Oh. Tapos, order ka na lang ng San Light or Pale Pilsen. Yun, no? Oh. Oo. Diretso na, di ba? Ang galing, no? Tapos, paggabi, diretso na rin. Papasindi ka ng bonfire. Ayun, sa baba. Habang magluluto naman yung mga kasama nyo, dito. Parang, Ito yung banggera. Banggera. Actually, itong banggera, pinilit na nga po lang namin yun Kasi kita nyo, malapit na Pero gusto kasi namin, may banggerahan din po. Di ba dito Yes, nilalagay yung mga kawali, ganyan. Tas yung baso, parang isasaklob na ganon, di ba? Kaya patuluan. Kailangan tuyuin. Tas meron din po ditong CR. Na pala. dito, sir? Opo, may CR po dito. Kasi malayo nga naman doon. Di ba? Opo, malayo. So may CR pa rin. Grabe, no? Di ba? Sabi ko naman sa inyo wala namang kaming para at least maganda yung memorable talaga yung stay ng mga Hindi na siya tatakbo pag doon. Pag na, dito kunyari, na lang. naparami yung inom niya. Oo. Di ba? Tapos bigla Ay, susuka niya. Okay na rin, di ba? O kaya naparami ng kain na impacho. Di syempre, kailangan mo din ng CR noon. So, kalapit na, di ba? Sir Don, invite po natin yung mga gustong pumunta po dito. Yes, so everyone is welcome po. So punta po kayo dito sa Casa Rio Elisa Nature Farm. We are located in Barangay Ilayang Atingay, Magdalena, Laguna. You can also follow our Facebook page, Casa Rio Elisa Nature Farm. Ayan po. So welcome po kayo dito. Okay. Salamat po, Sir Don. Bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young.
years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching